Welcome to Pigeon Talk One-on-One, topic with conditioning, preparation, and system. Pigeon Talk with Jaime Lim and Aaron Claudio. Pigeon Talk One-on-One. Good day mga ka-advance sabiers. Welcome sa Pigeon Talk 11 with Boss Jaime Lim. And then, ngayon po, ang ating mga special guest naman ay tinatawag naman natin mga veterans vloggers. Una-una po natin is mga North vloggers. Meron tayong mixed vloggers. Ngayon mga veterans vloggers naman. So, walang iba, papakilala po natin sila isa-isa. Opo, magandang araw po. Bali, Ronald Gonzales po ng Kalapatids Face. Hello, mga kalonger. So, Ben Season po, Kalonger TV po, mga kalonger. Hello po, ito po si Basra Pigeon Richard M. Caparas. Yan. Yung Basra page ko po Basra Pigeon Richard M. Caparas. Yun, pwede yung mag-follow. Kaya po, AZM Loop TV. Actually, nagtataka nga ba't ako napasa ko. Nahiya ako kasi nakita ko yung mga followers nila. Parang hindi yata ako dapat sa Kasama ka sa veterans vlogger kasi 60k followers lang ako eh. Pero veterans pa rin kahit pa paano. Pinag-usapan natin yung tagal. Tagal sa pag Hindi, bago lang. Veterans sa ibang bagay. 20 years na ba? po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Talomet Probiotics Arias Salsal. Okay, so welcome again po sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lim. So pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa mga sa vlogging and then sa performance ng mga ibon ninyo. Alam ko marami kayong mga winning line. And then baka pwede nyo i-share sa amin yung mga conditioning, mga tips ninyo, mga advice ninyo. So pagdating naman dito, so ibang ano naman to. So serious type naman tayo ngayon. So Sir Ronald, paano kayo sir pumipili ng although yung sa first episode natin, sir, sa inyo, na-discuss po doon, sir, na yung pagdating sa mga conditioning po ninyo. May mga kulang pa ba tayo na-discuss on that time? Oh, actually, madami. Marami. So ngayon, lalabas mo lang ngayon, sir. Okay, yes, sir. Oh, bali, kasi, sa unang-una sa pagpili ng ibon, ako kasi hindi ako masyado sa line. Mas pinipili ko yung nagpuproduce na. Mas gusto kong binibili yung breeder ng mga winner. Para shortcut, tapos mas alam ko na kung ano yung pagbabangga-bangga ko. Before naman din ako mag-breed, syempre, kinukondisyon ko talaga breeder. Kasi mas importante sa akin yung mai-condition yung breeder kesa dun sa maghahabol ako sa flyer na. Kasi naniniwala ako na pag wala sa kondisyon yung breeder, malamang-lamang mahina yung magiging anak niya. Yes. Ikaw naman, sir. Tayo po kasi sa pagpili natin sa South, base history performance ako. Mahilig ako sa mahahaba ang pakpak pag sa South, tapos yung pitsuhin, parang bangkayan, ganun. So sa experience ko, ganun ang halos nananalo ko at dumudulo. Bangkain po. Yun din favorite ni Louis Chip at nananalo siya dati sa long distance. Hindi po ako mahilig sa mga eye sign o yung pag apple body kasi sa experience ko halos pang norte. Gusto ko sa pang norte. I agree. Basta yung lalo na sa pakpak, yung mahahaba ang pakpak. Pag palayo, pabilis. Ang mga nagawa natin bloodline, ganun po. Pag palayo, doon nag-i-speed. So maraming fancier, gusto nila yung apple body. Yes. Pag hinipo mo, masarap. Maganda. Hinipo yun. Kasi yung pangkain, gumagawa. Opo, Yes. yun po ang Sino experience yung ko sa mga pangkain? long. Ako bot. Pero hindi yung dahil itong pangkain, ayaw ko. Gumagawa sa akin. Opo. Ganun po siyempre, depende sa naging experience ng ibon sa atin. Kaya yun po, mas gusto ko yung mga bangkain pagdating sa long. Sir Richard. Bilis. Hindi. Sa totoo, ako nag-start ng pigeon racing since 1998. Ang sikat pa noon si Sir Jaime. Talagang sikat naman siya ngayon. Ano year? 1998 po. Kasi nung time na yon, Napaghahalata talaga. oo nga hindi na ako nagpakulay ng buhok. Then nung time na yun kasi sir, yung pong pangalan nyo talagang sikat na. Kasi shout out paring Big Baking, meron po siyang ibon ninyo na nakaano sa niya sa ring niya na Jaime Lim. May personalized. May personalized kulay green na aluminum. Tapos hindi kami makakuha sa kanya. Kasi sabi niya, hindi, Jaime Lim to, Jaime Lim, sabi nga, gano'n. Kilala na po kayo nun.
Which is nung time na yon, wala po kaming makuhang ibon na maganda. Kasi bibili ka sa mga kilala, katulad po ninyo sa iba, makalapit man, hindi namin kaya. Kasi unang-una, sabi nila mga PHA, di nagbebenta ng ibon. So ginawa namin, nag-produce po kami ng mga sariling ibon namin. Paano namin nagawa yun? Yung mga, halimbawa, susubukan. Kasi 1998, ganun yun eh. Susubukan mo yung ibon, i-prepare mo, pag nakakuha ka, yun na yung gagamitin mo. Kasi kami yung mga unang sa Angeles, kumbaga, gumawa ng sariling club. Na yung una, yung takbuhan lang muna. Takbuhan season. Opo, takbuhan season, yung nandun yung bandera sa pinakagitna ng Nepo sa Angeles. Ang unang makapagano, pwede kang gumain ng motor, bike, takbuhin mo yun, nakapisnet yung ibon. Pag ikaw nandun, yun yung, sa yung ibon, sa yung pera. So walang rules, kahit Walang naka-side, rules. naka-bike ka, naka-motor ka, wala, kahit takbuhin mo, wala. Hanggang Concepcion, hanggang Tarlac, yun. Okay. Yung time na yun. So nagplano yung club, nagplano yung mga kasama ko na magkakaroon ng race. Sabi ko, yung mga ibong ko meron dito. Sabi, may nangyari pa sir, kahit umahaba. Siyempre, matanda naman, pagbigyan ng matandang nangangalapan. Antik, no? Antik. Sabi, pumunta ako nun sa may Pangpang. Naniyak sila kita. Kay Victor. Victor sa Pangpang, sabi niya, sir, Chard, sabi, meron ako dito. Jaime Lim, sabi niya. Talaga, sabi ng kulay. Victor Pangpang, tawag po sa akin. Nagbebenta lang ng kalapate. Yung mga galing Bulacan. Pumunta kami sa taas, nakabreed. Pinuntan ko, blue bar, checkered. Sabi niya, Chard, ito, magkano yan? 500 isa. Binigyan ko 500. Siningsingan ko yung, kung natatandaan niyo po, nabansay niyo yung yung singsing na aluminum. Kasi nga, pag duman sa high tension wire na nakukuryente. So, binanin nyo yun. So, meron kami. Kulay blue at white. Ay, yung ukit? Oo, yung ukit na PHA. oo. Hindi, ewan ko kung meron pa kayo nun. Naka-impose. Naka-impose, opo. Ngayon, nandun kami, Sabi niya, nung kunin ko, blue bar checkered. Nang balikan ko, brown na. Hindi tingin mo. Pero, syempre, hindi mo naman, basta ibon, okay na yan. Yun, kinuha ko. Yun ang nilabang ko. Pero, ganun kayo kakilala that time. Yung Jaime Lim na talaga. Ngayon, nandun na kami. Sabi, magre-race na tayo, Chard, sabi. Yung bang tatatakan mo yung pakpak? Tatakan, kasi nga wala sing-sing eh. Halimbawa, kami naglalaban, siya, na yung sing-sing, merong dito, notebook, tatatak dito sa notebook. Tapos sa pakpak. So, pares yung number. Next, ganun lang kami nung that time. Ganun nag-start ang karera. So, nakadevelop kami ng line. Ako, sa totoo, wala akong nabilhan na talagang magagaling na puncher. Kasi nung 1998, 1999, nag-start kami, na ako, 9th place na ako na San Fernando La Union, and so on. Wala akong mabilhan. Ngayon, yung ibon ko nga, basta may sing-sing that time, halimbawa, bells, ganyan. Kasi walang sing-sing na imported na dumadating. Talagang totoong ibon. Doon ako nakapag-start na makapag-develop ng sariling line. Tama ba yung belch mo is razor? Hindi siya razor. Actually, yung belts na yon nangyari kasi sabi sa akin, Chard, pag bibili, kasi masungit nun eh. Yung mga sa totoo lang, yung mga Chinese talaga, yung original, kayo po yan, di ba po? Hindi kami nakakakuha ng ibon. So, ang gagawin namin, halimbawa, meron kang ibon, bibili ka, hindi ka pagbibilhan. So, sasabihin sa akin, Chard, saan galing ibon mo? Kay Rezo, sabi. Chard, saan galing yung ibon mo? Kay Luis Chusas. Pero hindi galing sa kanila. Siyempre, bibili sa kanila. Siyempre, alam mo yung ibon mo. Parang marketing strategy nila para makabenta. Oo, ako sinasabi ko, para hindi lang bumili sa akin ng ibon, sinasabi ko sa kanila. Which is, hindi naman ako bumili sa kanila, kahit tanungin nyo.